Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po ba ang ibig sabihin ng fortune? Ang fortune po sa Tagalog ay swerte. Ngayon, meron pong tatlong Fortuners dito po sa Autorans. At itong mga Fortuners na ito ay modelong 2017. Lahat po ng ito ay automatic transmission. At lahat po ng problema nito ay pare-parehas sila na wasak ang automatic transmission na ito. Automatic transmission, inuulit ko po mga kapatid. Noong nakaraang taon, marami-rami po tayong nagawa ng mga 2017 model na same ang mga problema nila, wasak ang transmission. Ganon din po itong tatlo na to. Pinili ko po na i-vlog ito pong tungkol sa tatlong Fortuners na ito dahil ito po ay pare-parehas ng modelo, pare-parehas ng problema. At yung iba pa na mayroong 2017 na Fortuners, pag-ingatan nyo po ang inyong sasakyan dahil sa tingin ko, sa opinion ko dito sa mga problema nitong Fortuners na to na pare-parehas, malamang ito ay mayroong factory defect, yung piyesang nasisira. Kailan ba natin masasabing i-recall dapat itong mga unit na to? Sino ba ang tutulong sa inyo na may mga units na 2017 model na Fortuners na bumibigay ang kanyang transmission? Kailan ba dapat sabihin na may problema nga at dapat pong i-recall? A vehicle recall occurs when a manufacturer or regulatory body like the National Highway Traffic Safety Administration identifies a safety-related defect in a vehicle. These defects can stem from design flaws, manufacturing errors, or problems with specific parts. Recalls aims to address potential safety risk by ensuring that affected vehicles are repaired open by the manufacturer or at a dealership to prevent accident or injuries. Mga kapatid, yung isang Fortuner na isinakay sa tow truck na nanggaling pa dyan sa Baguio, nung nakaakyat na siya sa Marcos Highway, doon na po nagkaproblema, hindi na umabante, nawala na ang forward, nawala na ang reverse. Napakadelikado po nun. Inatras abante ko lang itong Fortuner na to kasi ito po yung Fortuner na nanggaling pa ng Baguio City. Ito po ay sinakay na lang sa tow truck para makarating dito sa amin sa Antipolo, dito sa Autorans. Ang may-ari po nito, taga diyan sa Pampanga, nasiraan po sa Baguio City. Natrikan kami mga puso. Tapos dinala sa isang shop doon. Dito na sa shop, ibababa na. Iiwan na natin to. Syempre hindi kinaya, tapos dinala sa kasa. Pagdating po sa kasa, nagpalit ng dalawang solenoid. Tinignan nila, chineck up na nila doon. Ano yung unang ginawa nila? Ang sabi, solenoid. Solenoid? Opo. Ang Ilan? sabi naman, kailangan na daw palitan. Ilan, sir? So, dalawa po yung nakalagay doon sa resibo. Sa resibo? O Yes, sir. magkano? Mataas, sir. Kung total, sir, kasama ETF pati solenoid, umabot po ng 44,000. Ang ginawa po nila. Saka yung scan daw na para daw ma-check. May bayad pa yung scan? Meron. O pagkatapos ng sir, ano nangyari? Ayun, sa awa ng Diyos, hindi pa rin okay. Hindi pa rin okay. Kung halimbawa, umaakyat ka sa bundok, biglang nawalan ka ng forward at nalito ka, hindi mo alam ang gagawin mo, hindi ka nakaapak sa preno, mahuhulog ka sa bundok. Buti na lang, alerto yung may-ari nito at nung naramdaman niyang talagang medyo nagkakaproblema na, yung kanyang Fortuner ay hindi na pinilit na iakyat pa. Ito yung dinala kagabi. Ayan. Ito po ay nakasakay sa tow truck, Toyota Fortuner 2017, NAT. Ang kanyang first 3 letters ng kanyang plate number. Ito po yung isang Fortuner na hinila ng Land Cruiser pero umaandar naman ang makina. Fortuner ng kapatid ko. Fortuner naman? 2017. Naku! Biglang ayaw nang umabante. Ayaw nang umabante. Ayaw umakyat. Kaya sabi ko, dali na lang natin sa Autorans. Pinapa-scan-scan pa nila doon. Naku. Hindi daw marunong yung mga nag-scan. Dali sa Autorans na lang tayo, kako, para sigurado. Sigurado yan, sira yung clutch drum housing po niyan. Sabi ko nga palagay ko. Opo. Kasi napanood ko sa vlog ninyo. Mula po sa Don Antonio Heights sa Quezon City, hinilan nila ng Land Cruiser. Naku, bawal hilahin ang automatic transmission. Pinapaandar ko namin.
Ayaw nga pala, umaandar pala. Yung pala, okay. Ito po kasi umaandar, nakadrive. So tama, may circulation naman yung fluid. Yan ang. Kasi kung wala sana, patay, tatanggalin Patay. namin yung propeller sana. Oo. Paano kung halimbawa yung ribaba ay nagpaikot-ikot doon? Yan ang problema. Patay tayo. Kasi ganun po ang nangyari kay Doc, doon sa isang doktor na naging customer namin. Lumabas sa kasa, ginamit niya, basag na pala yung drum housing, nag-ikot-ikot yung mga ribaba, nasira yung buong transmission. May mga nakuha kaming ribaba dito, nag-rebuild po kami at pinalitan nga po yung clutch drum housing. Ito po mga kapatid, 2017 din po ito na Fortuner. So ngayon, 3 Fortuner, sira ang mga automatic transmission, 2017 model, baka ikaw meron ka ding Fortuner na ganito. Ito yung kadalasan na nasisira diyan po sa transmission ng Toyota Fortuner. Ito po yung clutch drum housing. Ito po ay nakadugtong mismo rito. Isang pyesa yan, magkasama. Ngayon, ito yung natatanggal, ito yung nababaak, ito yung napuputol. Kaya pag ito ay naputol, umaandar ka, biglang mawawalan ka na ng engagement dito po sa input shop. Kasi nga po, yung mga clutch dito ay bibitaw dahil yung lock na nakaharang dito sa mga clutches dito ay matatanggal. At pag natanggal yon, mawawalan po ng engagement yung ating forward clutch na ito. At pag nawala yung engagement nun, hindi ka na talaga andar. Paano kung mabilis na mabilis ka? Ano engine brake mo? Paano kung hindi kayanin ng preno? Paano kung paakyat ka? Tapos biglang nawalan ka ng forward, nakaapa ka sa accelerator, biglang mawawala talaga yon. Aatras yan. Delikado yon. So dapat alerto ka sa preno. So ito yung sinasabi natin. Baka mamaya, dapat na talagang i-recall itong mga units na ito. Huwag na mamagalit sa akin yung kasa. Kasi ang iniingatan natin dito ay yung buhay ng mga taong gumagamit ng mga sasakyan na ito. 3 2017 model po yan. At iba pa yung mga nakaraan na ginawa namin, tulad noong sa doktor, hindi ko nababanggitin ng pangalan. Dinala niya sa kasa yon dahil may nararamdaman na siya. Ano lang 4 PMS, 120,000 kilometers. Tapos rin-recommend nila change ATF. So pumayag ako. Pero wala siyang problema for 6 years. Tapos within a month, Ilan po tinakbo? 120. 120, opo. Within a month, ayan na. Nagloko na yung Nagloko na. transmission. Tapos from there, reverse, meron na huli po, yung Oo. pero yung forward, wala. Wala na talaga yung drive. Wala. Pinalitan ng langis, tapos pinauwi ulit sa kanya. Pag uwi sa bahay niya, hindi na ngayon nakaalis doon. Ayaw nang umandar. Kinuha ngayon ng kasa. Pagdating sa kasa, wasak na. Ganito na ang problema. So sa kasa naman, talagang palit ng transmission. Kaso, hindi pumayag yung doktor. 6 na buwan na naiwan doon yung unit bago pa dinala dito sa amin. Ngayon, wala tayong pag-uusapan doon kung sino yung gagawa, kung kasa ba or kami or kung sino mang mga shops. Ang pag-uusapan natin dito, yung safety ng mga pasahero. Lalo na ngayon, ang daming mga trahedya, ang daming mga aksidente, na bigla na lang umaandar yung mga sasakyan. Tulad nito, kung nasira itong clutch drum na to, ito po yung mga pyesa niya. Ito yung mga nasunog, oh. Ayan, nasa loob po niyan yan. Sunog. Tignan nyo po, sunog yan, no? Okay? Kasi ito ay umi-slide. Dahil nga bumitaw na to, umi-slide yan, nasunog yung lining. So umaandar, pinipilit. Ngayon, paano kung nadurog at bumara ngayon dito at hindi na mawala sa engagement? Napakadelikado din po yan. Wala ka na sa drive, nailagay mo na sa park, nakadikit-dikit pa rin dahil nga nasira ito, nag-stack up, delikado rin po yun. Dahil lang dito sa pyesa na to. Kaya po mga kapatid, kung meron kayong Toyota Fortuner na 2017 model, ipa-check up nyo na kagad yan dahil hindi po biro itong sinasabi ko sa inyo. 3 modelo na sabay-sabay at pati yung mga ilang Fortuners na ginawa namin na 2017 din last year, marami-rami na rin po yun, pare-parehas po ang kanilang mga sira. Kaya yan po ang aking inihatid sa inyo ngayon, ipa-check up nyo sa dealership, sa kasa, para din po sa safety nyo. Para po maagapan pa kung halimbawa may problema na ang inyong mga automatic transmission. Ito, nabuksan na namin yung transmission ng Fortuner na silver. Hindi ko sasabihin ng plate number ha. Ito po yun. Ngayon, tignan nyo. Oh, hindi na kayo masusurpresa dito. Oh, same problem. Oh, baak din yung kanyang forward clutch drum.
Ayan, nadurog din. Ito hindi na to reliable. Magpapalit na rin po tayo, i-rebuild na rin natin kasi may mga gasgas na pare oh. Iba na yung baak niya oh. Mas malala. Pero ito may natira pa. Ito, ubos. Kaya lang ito, hinilan nila nang umaandar ang engine, edi ikot din ng ikot to. Kumalat ngayon yung ribaba. Namitas pa ng santol tong mga tropa natin dito. So isang Fortuner, pangalawang Fortuner, at pangatlo nandun. Kung meron kayong Fortuner na 2017 model, baka ganito ang mangyari sa inyo. Sana naman hindi. Kaya kung ako po sa inyo, makipag-usap kayo sa dealership, kasi marami-rami na yung may problema. Sino ba ang kailangan nyong lapitan para sa recall? Kasi kung akong tatanungin nyo, kapag ito ay na-recall, wala kayong gagastusin. Pero kung hindi yan marirecall at abutan sa inyo ng problema, ipapagawa nyo talaga katulad nito. Kaya lang, meron bang ahensya ng gobyerno na maaasahan natin para sabihin itong mga sasakyan na ito ay pwedeng ma-recall? Sa ibang bansa po kasi ang talagang mag-iimbestiga niyan ay itong National Highway Traffic Safety Administration. So dito sa Pilipinas wala tayong ganon. So sino ngayon ang in-charge dyan para makahingi kayo ng tulong at itong mga 2017 model na Toyota Fortuner na ito ay baka talagang posibleng may problema ang kanilang pagkakagawa ng pyesa na yon at iyan ay pwedeng ipasok sa recall. Ito na po, tatlong Toyota Fortuner na 2017 model. Pare-parehas po sila ng problema. Sira po yung clutch drum housing ng forward clutch. Ito po, back lahat o, tignan nyo. O, lapit mo, mahal. O, ayan, sira. Ito rin po, putol. Ito rin, putol. So, yan po yun sa tatlong Fortuner. Kaya pong sinasabi ko, kung meron kayong 2017 model na Fortuner, pwedeng ganito rin ang mangyari sa kanya. Kasi nga po, mahina po yung pyesa na ito. Ngayon, para kayo po ay makaiwas na magkaroon ng ganitong problema, hanggat hindi pa po yan nasisira, dalhin nyo na po sa amin. Kasi po, bakit po? Papalitan ko na kagad ng pyesa, itong clutch drum na ito, pero yung ipapalit ko po, yung mas matibay. Paano natin malalaman yan kung ano yung mas matibay? Diyan ka lang ha, huwag alis dyan ha. Okay. Mga kapatid, ito po yung original. Pansinin nyo po. Ayan yung original. Buo pa to ha. Ayan. Ito po kasi putol na. Ayan. So ito yung original na nakakabit sa Toyota Fortuner. Pansinin nyo mabuti. Ngayon, paabot nung bago. Ito po ngayon yung pamalit. Sa maraming pagkakataon, kadalasan kapag ka nagpalit ka ng replacement, yung replacement ang mahina. Pero this time, yung pamalit po ang matibay. Tignan nyo po. Diyan, tignan nyo po yung design. Oh, ito po solid talaga. Yung design nito walang gatla para magkaroon ng putol. Samantalang ito, ayan po, tignan nyo, dito pa lang, mahina na kasi nagkaroon siya ng gatla dito. Kaya po naging mahina siya. At yung gatla po na yon, mga kapatid, ito, pagdating sa loob, dito po kasi nakapasok yung lock. Yan. Diyan nakapasok yung lock. Okay? So dito ganun din naman yon. Merong pinapasukan ng lock, pero solid. Solid itong bakal. Unlike ito, yung pinapasukan ng lock dito, butas. Ayan o, may gatla siya rito. Yun ang dahilan kung bakit madaling masira ang mga transmission ng 2017 model ng Toyota Fortuner. Ngayon, hindi ko alam kung yung mga 2018, 2019 na mga transmission ay ganito na yung nakakabit. Kaya siguro matibay. Kaya po, sa dinami-dami po ng mga ginawa namin na 2017 model na Toyota Fortuner, yung kanilang mga automatic transmission, ito po pala yung problema talaga. Mahina talaga yung pyesa na ikinabit nila dahil doon sa kanyang disenyo. Ayan, tignan nyo mabuti. So ngayon, alam nyo na. Kung sakali pong gusto nyong makaiwas sa malaking gastos, ngayon pa lang, yung inyong mga 2017 model na Toyota Fortuner, pabuksan nyo na po sa amin yan para makita namin kung ang nakakabit sa inyong clutch drum housing ay ganito or ganito. Kapag ganito, palitan na kagad natin yan at hindi kayo matutulad
doon sa mga nasusunugan ng clutch lining at lalong lalaki po ang inyong gastos. Okay, mga kapatid, alam na this. Ito talaga yung problema, mahina yung pyesa. At ito yung ating pamalit, mas matibay yung pyesa, kaya hindi po talaga basta-basta masisira. Ngayon po mga kapatid, ito na, kita natin yung ebidensya. Kung kayo po ay maglalakas loob na tanungin si Toyota kung bakit madaling masira ang inyong automatic transmission, ito na po yung pruweba. Yung pamalit na replacement ay mas matibay kumpara dito sa original na nakakabit sa inyong Toyota Fortuner. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po ng aking channel. Kung nagustuhan nyo po ang aking mga vlogs, paki-likes, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. At ako ay nagpapasalamat dito sa aking bagong sidekick na si Meljan. Meljan, kumusta ka? Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat.